So malapit na tayo mga kababayan na magkaroon ng security pact with Japan. At yung ating Senado, nangako po na ipapasa nila itong Philippines-Japan Security Pact. Yung tulad ng military agreement natin sa Amerika. Malamangan niya Mr. Maravillas, lalong umasim yung pakiramdam ni Maudigs. Talaga pong aasim yung mga pro-China politicians dito. O yan po yung balita ngayon. Senate vows to ratify Philippines-Japan Security Pact para kasama na natin yung Japanese warship sa pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. Side by side mga kababayan with our American partner. Checkmate niya Mr. Maravillas yung barkada ni Maudigs. Yung China. Checkmate po. Hindi sila ngayon makapurma, mga kababayan. Magaling yung ating Pangulong BBM. Yan ang tunay na political strategist. Genius po yung ating Pangulong Bongbong. Pero Mr. Maravillas, minamaliit na mga DDS. Yung mga DDS man lang po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang yung pagunlad ng bagong Pilipinas. Meantime, para po doon sa mga naghahanap ng malinis at spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. Bills payment for Meralco and PLDT, etc. Yung Colossal Fitness Gym po, matatagpuan sa 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyong mga inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayan po mga kababayan yung aming Colossal Fitness Gym and Padangat rent a car, grab car. Diyan po yung opisina namin at yung gym, 3rd floor po ng Security Bank Building. Okupado namin pati yung roof deck kaya kami yung pinakang malaki na fitness gym mga kababayan dito sa Albay. O yan po ang loob. Napakalinis niya mga kababayan. O yan naman po yung aming brand new Toyota Innova sa amin pong rent a car business. Ayan po. Para komportable po kayo sa inyong mga travel. Ayan po yung aking anak. Ayos! So ito na yung mga aksyon na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi makaporma yung mga Chinese. So we are engaging our regional partners tulad ng Japan po. So sabi diyan, itong proposed reciprocal access agreement or RAA with Japan is as good as ratified para po kay Senate President Juan Miguel Zubiri, who cited the importance of joint military drills as provided under the deal to amplify the shared commitment of Japan and the Philippines para masiguro po yung stability dito sa Indo-Pacific region. Malinaw kasi po na yung ating neighbor, yung kapitbahay nating bansa ay nag-ambisyon po na kontrolin yung hindi kanila. Gustong kamkamin itong buong South China Sea. Pati yung ating territory, gusto nilang isama. Pinamihasa po kasi ng previous administrations. Ang rason yan mga kababayan, nagluklok tayo ng mga leaders na suportado ng China. Mula pa nung panahon ni Kurikong,
Matagal na po tayong inambisyonan ng mga Chinese. Kunwari, binabarkada po tayo, winikin po nila, ginulo nila yung ating politika rito. Kaya nagkagulo noong panahon ng ating Apulakay, President Ferdinand Marcos Sr. Yun ang totoo niyan. Ang ginamit po nila si Cardinal Sin, Chinese. At iniluklok nilang leader, Chinese. Pinalit mga kababayan, di man nanalo si Corico. Nangagaw po ng power. Hanggang ngayon, ganon yung kanilang ambisyon. Gaya itong mga destabilization, balita ng destabilisasyon, ay malamang sa malamang may hand mga kababayan yung China. Kasi yung nakaupo po, Marcos uli, yung anak ni Apo Lakay. Malamang Mr. Maravillas, tama yung mga theories mo. Talagang tama po. Kaya gusto nilang i-destabilize. Kasi nga po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, dumikit po sa Amerika. Dati man po tayong dikit sa Amerika kasi parehas po yung ating ideology. Democracy po tayo. And we have our Mutual Defense Treaty. Kaya ingat po tayo dito sa mga traidor na umaali-aligid sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tama po ito na mga direksyon na tinatahak ng ating gobyerno. So we engage our regional partners tulad ng Japan. So sabi diyan, Zubiri made a promise in an interview at the House of Representatives where visiting Japanese Prime Minister Fumio Kishida addressed the Philippine legislature in a joint session. So maganda po itong mga steps, mga moves, mga kababayan na ginagawa ng ating gobyerno. So sabi diyan, yung Senado na tasked under the 1987 Constitution to ratify the country's treaties will deliver the required 16 votes or 2/3 majority in the chamber to get the RAA approved. Sabi po ni Zubiri, the deal would be Japan's first with a member of the Association of Southeast Asia Nations in the third this year after similar pacts with Australia and Britain took effect. Sabi po ng report ng Kyodo News. So ibig sabihin po, may parihong security pact yung Japan with Australia saka with Britain. So sabi diyan, the Philippines is entering into security deals with defense allies amid China's increasing aggression dito po sa South China Sea. Ngayon, mga kababayan, nilinaw po ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na ito ang niyang ginagawa namin na upgraded security ties with the Philippines. Lalo na niya itong desisyon to start talks on a possible reciprocal access agreement, yung parang tulad ng Mutual Defense Treaty po sa Amerika, yung tawag dito sa Japanese Defense Agreement, RAA po. Kung may MDT po tayo, Mutual Defense Treaty with America, ito tatawaging RAA. So ang ibig sabihin, Reciprocal Access Agreement po. Ito hindi man directed to any country. Ganon. Siyempre, hindi man yun sasabihin ng Japan. Pero, naintindihan naman yun ng China. Di ba? Kasi hindi man ito po maiisip ng Japan na makipag-defense treaty sa atin kung hindi sila naging agresibo. Trinetin niya yung mga neighbors kasi. Tayo rito at yung mga karatig bansa natin sa ASEAN, pati yung Japan, may problema din sila kasi sa China. Yung mga Japanese, may territorial din po, territorial conflict doon sa East China Sea, malapit sa Japan. Sabi dyan sa balita, while Japanese Prime Minister Fumio Kishida already noted that the international order is already under serious threat, Japanese Foreign Ministry Press Secretary Maki Kobayashi
made it clear that the agreement anya only aims at increasing the Philippines' resilience and capacity as it is situated in a very important sea lane. It is not anya destined to a specific country, sabi ni Kobayashi. Hindi man anya namin tinutumbok yung China. Ganun lang po. Pero malinaw po yung statement ni Kishida sa harap ng Congress kahapon. Sabi diyan sa balita, in his historic speech before a joint session of the Philippine Congress on Saturday, Kishida said the international community is currently at a historic turning point and the international order based on the rule of law niya that we have taken for granted is under serious threat. Malinaw po na ang dahilan po yung pagiging agresibo ng China. The international community is also facing complex and interrelated challenges such as climate change and infectious diseases. Under these circumstances, we cannot afford to have the world be divided based on ideologies and values. Sabi po ni Kishida, itong mga disaster, climate change issues, mga kababayan, cover man lang po ito. Para yung sa Amerika po, na para daw sa paghanda, sa pagsaklolo, in case of yung mga natural calamities. Kaya we have the itong visiting forces agreement. Cover man lang po yan ng mga kwento. Pero habang kino-cover sa ganon, siyempre alam naman ng China na ito'y paganda laban sa kanilang pagsasamantala. Di ba? Malinaw yon. Tigilan kasi ninyo yung inyong pagsasamantala. Huwag masyadong ganid. Kaya natuwa naman yung ating Kongreso, yung Senado at saka House of Representatives sa naging pagbisita, mga kababayan, ni Kishida sa ating bansa. Sabi nga po ni House Speaker Martin Romualdez, tinawag niya, mga kababayan, si Kishida as an upcoming great world leader. Magaling talaga po si Martin Romualdez. Emerging Philippine leader po si Martin. Yung mga statement niya po, pang presidente na po. Magalit naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS vloggers. Malayo man po yung tinutulak nila na gustong gawin nilang presidente sa 2028. Childish po. Pikon. Di ba? Hindi bagay po sa Palasyo Malacanang. Palaaway. Di ba? Wala man lang pong statement nga sa pagbisita ni Kishida. Baka hindi niya Mr. Maravillas na invite doon sa palasyo nang magbisita si sige man kasi ang tantrums. Pero tingnan ninyo, mga kababayan, si Martin Romualdez, mga world leaders yung kasama. Talaga niya, Mr. Maravillas. Tama yata yung mga sinasabi niyo na ang tinitraining ng ating Pangulong Bongbong, yung kanyang pinsa na si Martin. Hindi ba obvious, mga kababayan? Siya yung laging kasama sa mga foreign travels. Biglang napaigpit yung aking pananalita. Kahit po sa iyong pag-iikot sa pagtulong, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa distribution ng mga smuggled rice, ang laging kasama po si Martin. Di ba? Si Inday naman kasi po, dumidistansya. Siya man lang yung nagdidistansya po. Nandun sa tuktok ng bundok. Habang tutok sa trabaho, yung magpinsan. Tingnan ninyo itong statement ni Martin Romualdez.
House Speaker Martin Romualdez personally gave a glowing compliment to Japanese Prime Minister Kishida Fumio after the special joint session of Congress kahapon po. I told him after his speech at the legislative lounge that we always thought of him to be an upcoming world leader and a statesman. Yan po si Martin Romualdez. Today, he affirmed that Romualdez underscored Kishida's dedication to world peace and regional security. This even as international order was under serious threat, as described by the Prime Minister in his speech. And yet, he had the compassion to speak about projects being downloaded here in the Philippines, sabi po ng speaker. And in fact, he's on his way to inspect construction sites where there will be some of the rail projects. The House Speaker was referring to Kishida's visit to Metro Manila Subway project depot site sa Valenzuela City po. The subway project is among the 9 big-ticket transport project being built on the back of 1.3 trillion worth 1.3 trillion yen worth of Japanese aid, according to the Department of Transportation. So, ganon mga kababayan. So, sabi ni Martin, he is very much a man whose feet is on the ground, but has a very good grasp of the worldview in how peace must reign in the region. Ganon mga kababayan. Ayos na ayos po si Martin Romualdez. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.